sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduan, ligtas ka sa kasalanan. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y naumutan. Patungo sa hinahangat na buhay na banal. Ibigin mo mang umawi, di mo mako ang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yong pumapansin. Sampung daliri kaibigan, diyan ka nila pakikinggan. Bibig ka man ng isinilang, dakila ka sa sinuman. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Ano sa'yo ang musika? Sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid, awitan ay di madinig. Mapalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. Sa isang tinging katulad mo, walang daig, walang gulo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Di makita, di madinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinahangad na buhay na banal. Ito na nga'y Panginoon, sa aming mga nilikha mo, marami ang patuloy na nagkakaroon ng espiritual na kabingihan, ng espiritual na pagkautal. Kung sa mga oras na ito, hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan upang ang aming mga espiritual na karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka bang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan sa sangkatauhan. Tayo po'y lumapit na may kababaang loob sa Diyos, sapagkat sa oras na ito, narito ang kanyang presensya, nakatuon sa ating mga puso. Alam niya at batin niya ang ating buhay. Humingi tayo ng kapatawaran upang sa ganun ang kapangyarihan niya ng kanyang salita ay dumaloy sa ating espiritu, na ang espiritu ng Diyos at ang espiritu natin magkaisa. Muli, Ama, ang iyong abang lingkod ay lumalapit ang may kababaang loob at humihingi ng karunungan tulad na kay Haring Solomon, gayon din ang kababaang loob katulad ng sa Panginoon Jesus.
Ikaw po ang bida sa Facebook Live na ito. Ikaw po ang ibig naming maitaas ang iyong pangalan. Ang mensahe ng iyong mabuting balita. Lord, maghari ka sa aming puso. Salamat sa araw na ito. Salamat sa kalakasan, sa mga pagkain na pinagkaloob mo, sa patnubay, sa pagliligtas. Ngunit higit sa lahat, maraming salamat sapagkat ang salita mo, ang pinakamahalagang biyaya na maaari namin makamtan sa bawat oras at araw. Lord, dalangin ko din po ang makakarinig ng Friday Gospel, Lord. Pagod man kaming pisikal, Lord, ang aming katawang lupa. Batid mo ang aming pinagdadaanan. Panginoon, dito kami upang lumapit sa iyo. Sabi mo nga, lumapit ang lahat ng napapagal at iyong pagpapahingahin. Panginoon, ano man ang mga karamdaman naming pisikal, ano lang spiritual, mangusap ka at magpagaling ng life sa mga oras na ito. Buksan mo ang aming spiritual na mata upang malinaw namin makita ang kabutihan, ang iyong kapangyarihan, upang mawala ang aming pagkautal at ikaw ay mabigyan namin ng papuri. Maraming salamat, Panginoon. Come, Holy Spirit, we pray, and come, Holy Spirit, with your strength and your power. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinagaling ni Jesus ang taong bingi at utal. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa tainga nito. Pagkatapos, lumura at pinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakadinig na ito na walang pagkautal at nakapagsasalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman silang ipinamamalita ito. Sila lubang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakakarinig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang misyon at ambisyon ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mensahe ng mabuting balita
everyday through Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay February 9, 2024. At ang Friday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkaing espiritual. At ito ang pagbasa ay nagmula kay San Marcos, chapter 7, verses 31 to 37. At ito ay tungkol sa pinagaling ni Jesus ang taong bingi at utal. So, ang senaryo po ng mabuting balita ay pagpapagaling na naman. Lagi po mga nakaraang gospel, puro pagpapagaling, no? And of course, ngayon ang kanyang ipinagaling ay isang lalaking bingi na utal pa. No? Hindi lang isang kanyang sakit, no? Dalawa. And napansin niyo dito sa mabuting balita, ginamit ni Jesus yung kanyang laway, no? Kasi di ba sabi, lumura siya at ipinahin niya dito sa may taong may sakit niya, no? Yung pagkautal. Kasi sa panahon na yon, no? Panahon ng Panginoon Jesus, naniniwala sila na ang laway ng tao ay may healing power, no? Nakakapagpagaling. Parang sa atin, di ba, mga Pilipino, kapag sumasakit ang tiyan, di ba, o kaya di ba, nakikita natin bata o baby, nilalagyan natin ng laway dito sa may bandang tiyan, no? Tapos sabihin natin, pera, usog. So, naniniwala tayo may kapangyarihan, no? Nakakapagpagaling ng yung laway, no? So, isa yun sa mga way na ginamit ng Panginoong Jesus para pagalingin yung taong utal. Excuse me pa. And of course, nakita natin na kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Kapag sinabi niya na makakita ka, nakakakita, pag makakarinig, kapag makapagsasalita ng malinaw, makapagsalita ng malinaw, yung pinapagaling niya. And of course, nasaksihan ito ng mga tao, no? Yung matapos na makita yung taong lumapit sa Panginoong Jesus na magaling na talaga namang hindi siya bingi at hindi na siya utal, napakalinaw na niyang magsalita. So, and of course, na-amaze yung mga tao, no? Sabi niya, biro mo, nakakahanga yung ginawa ng Panginoong Jesus. Nakakarinig na ang bingi at nakakapagsalita na ang pipi. Amen. At diba pinagbawalan nga ng Panginoong Jesus yung pinagaling niya, no? Sabi niya, huwag mong ibalita ito sa kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, lalo naman itong ipinamamalita. Amen. So, yun po yung nangyari, no, sa Friday Gospel, yung senaryo ng pagpapagaling ng Panginoong Jesus. So, paano po natin yun relay sa ating buhay, no? Lagi naman natin sinasabi na kapag ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling physical, mas ang tinatarget niya is kagalingan natin spiritual. Tayo po mga tao, punta ka sa isang lugar, punta ka sa isang mall, maingay, no? Na maraming nag-uusap, maingay, no? Marami tayong maririnig na iba't ibang tunog sa ating paligid. Amen? And normal yun. Kung normal yung pandinig mo, madidinig mo talaga yung iba't ibang salita. Amen? At kung ano sinasabi ng tao, madidinig mo. At mahalaga sa atin ang pandinig. Kasi di ba kapag hindi ka daw nakakapagsalita, konektado yan sa sa pandinig mo eh. Kaya nga yung mga pipe, hindi sila yung mga pipe hindi makapagsalita kasi wala silang nadidinig. Siyempre, pag wala ka nadidinig, ano yung matututunan mong salita para sabihin? Amen? So, kaya, kung hindi nakapagsalita, kasi hindi ka nakakadinig. So, konektado yun. So, vice versa din yun. Paano ka makakapagsalita kung wala ka nadinig? Amen? So, yun yung physical na usually tayong tao. Mukha ngayon, nadidinig nyo ako. Hindi man tayo nakikita through social media na, through Facebook Live. Pero nadidinig nyo yung boses ko. Amen? Ibig sabihin, hindi ka bingi. Kasi nadidinig mo eh. Hindi ba? So, pakishare nga po itong Friday Gospel para lakasan nyo yung volume ng cellphone nyo para madinig ang mabuting balita dyan sa tahanan nyo.
And utal, yan utal. Actually, utal din naman pagka totally pipi yan eh. Yung nakakapagsalita pa rin siya, pero yun nga rin, utal-utal no, yung putol-putol. Putol-putol. Hindi siya diretso magsalita. Yung hindi mo maintindihan yung sinasabi kasi nga putol-putol. Pagka-utal. And, yun ang pinagaling ng Panginoong Jesus. Sa ating buhay, ganun din tayo. Nagkakaroon tayo ng spiritual na pagka-bingi at pagka-utal-utal. Huwag na muna tayo doon sa physical. Doon. Kasi doon sa pagiging spiritual na pagkabingi at pagka-utal, lahat tayo meron yan. Sa paanong paraan. Nabibingi ka. Spiritual kang nabibingi. Ibig sabihin, alam mo yung katotohanan, alam mo yung dapat at tamang gawin, pero di ba sabi nga nagbibingi-bingihan ka. Kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, alam natin, kung nadinig na natin kung ano yung ayaw ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng salita ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway, magpatawad ka. Nagbibingi-bingihan tayo dyan. Hindi natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon o instruction ng Panginoon tungkol sa pagkagalit, pagpapatawad. Kasi ang gusto nating marinig, yung gusto lang nating marinig, yung makakapag-please lang sa atin. Kaya nagiging bingi tayo, kasi nabibingi tayo sa katotohanan. Ang katotohanan ay salita ng Panginoon. Amen? Alam mo tayong mga tao na sa dami-dami ng sinabi, halimbawa, no, ng isang tao sa atin, pinapakinggan lang natin kung ano yung gusto natin sundin, pakinggan. Kapag ayaw natin sinasabi niya, hindi tayo interesado. Sa Panginoon, ganun din. Nagkakaroon tayo ng spiritual na kabingihan kasi nga, yung free will natin bilang isang tao, ginagamit natin sa pangsarili nating interes. Ang daming utos ng Diyos, di po ba napakadami, ilan doon ang maliwanag na napakinggan natin na sinusunod. Kasi kapag ang utos ng Diyos ay napakinggan mo na, di ba sabi nga, sa pakikinig, nagsisimula yung pananampalataya. So sa dami ng mga utos ng Diyos na napakinggan natin, lalo tayo naman natin ng Sunday Mass, nakakarinig ng mga ganito, ilan doon yung sinusunod natin. Kasi once na sinunod natin ang utos ng Diyos, hindi tayo bingi. Parang ano lang yan eh, nautos sa may anak mo, di ba? O, bilhin mo to, gawin mo to, maghugas ka. Yung anak mo nagbibingi-bingihan. Amen. At ano pang madalas na sinasagot ng mga bata ngayon? Wait lang. Di ba ganoon tayo? Wini-wait natin si Lord. Napakahalaga ng pandinig. Nasa tao, no, yung pagiging bingi. Yung pagiging ano ba to? Yung, yung pagkabingi, mahalaga sa atin yung pandinig na yan eh. Just imagine, physical kang bingi. Nasa isang lugar ka. Apay siguro nagbobombahan na, nagpuputo ka, nagbabarilan na, wala ka pang reaction. Kasi nga wala ka madinig. Amen. Pero, kapag naman buo yung pandinig mo, nagre-react ka kaagad. Nagre-react agad tayo, di ba? May marinig tayong chismis, may marinig tayong mga gandang words mula sa kapwa natin, nagkakaroon agad tayo ng reaction. Pero, ang Panginoong Jesus, gusto niya magkaroon tayo ng reaction at mawala yung pagkabingi natin spiritual para yung instruction niya. Kasi nagbibigay ng instruction ng Diyos sa kanyang mga salita Kapag sinabi niya, punta ka sa kanan, punta ka sa kanan, punta ka kaliwa, punta ka sa kaliwa. Hindi po ba? Mas mas personal Kasi pag nagbibigay ka halimbawa ng instruction, about teacher ka, bibigay ka ng instruction sa student mo. Di ba, merong blackboard, merong eraser, merong chalk. Sinusulat mo, ito instruction, ganyan. Open to page ganito, sagutin niyo yung mga tanong na ito. Unlike na, yun sinusulat niya, hindi siya nagsasalita. Unlike na nagsasalita yung teacher, di ba mas malinaw, may expression, may emotion yung sinasabi niya. At napakasarap sa pandinig natin bilang isang tao na magaganda yung narinig natin.
kamukha lamang sa musika. Kapag nakikinig tayo ng mga paborito nating musika, di ba? Ang sarap mag-relax. Kasi naano ka natatanggal yung stress mo. Pero ang salita ng Panginoon, dapat hindi tayo nagkakaroon ng kabingihang espiritual. Kasi nakaka-relax naman talaga ang salita ng Diyos. Lalo na kapag nasa panahon ka ng problema, tapos pa, parang feeling mo wala ka nang kakampi sa mundo. Tapos maririnig mo na sa salita ng Panginoon na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan music sa ating ears ang salita ng Diyos. Amen. Musika. Kasi darating ang time na lahat tayo ay haharap sa Diyos sa paghuhukom. Kailangan marinig natin ang tingin ng Diyos. Kailangan madinig natin na sabihin niya na we are a good and a faithful servant, na pumasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya sa mga oras na ito, sa buhay natin, tinatanong tayo ng Diyos, saan ka pa ba bingi? Sinabi na magpatawad ka ng kapwa, ayaw mo pa rin, binging-bingi ka na. Amen? Sinabi ng, huwag kang magnanakaw, magsimba ka, igalang mo yung ama't ina. Pero hindi natin sinusunod. Pero pag sinabi ng mundo na, sige, gumanti ka sa kapwa mo, mata sa mata, minura ka, mas murahin mo. Lalo na ngayon ang social media, napakalakas. Ang dami mong makita, mapapanood sa social media, sa YouTube, sa TikTok, na talagang bibinghin ka ng mundo para hindi mo na madinig ang tingin ng Diyos. At alam naman natin na sa mundong ito, ang nagahari ay si Satanas. At lagi tayong binubulungan. Gawin mo to, gawin mo yan. Amen. Sabi nga, merong bumubulong sa ating mabuti, may bumubulong sa ating masama. Saan tayo mas nakakarinig ng malinaw? O saan tayo nagbibingihan? Pagkautal. Yung hindi natin ma-express ang pagpupuri natin sa Diyos, na uutal tayo. Putol-putol tayo kung magsalita. Hindi malinaw. Hindi tayo malinaw na magsalita. Hindi tayo malinaw na mag-express ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Parang si Moises, no? Sabi ni Moises, bakit siya? Bakit siya ang gagamitin ng Diyos para ipakilala ang Diyos sa tao? Hindi mo siya magaling magsalita. Utal-utal nga siya. Pero anong ginawa? Di ba binigyan siya ng patnubay o kasama para gamitin at tagapagsalita niya. Sa buhay din natin, kailangan malinaw nating nasasabi, na-express ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo pwede utal-utal, hinto ng hinto, hindi mo maintindihan. Kasi ganun tayo mga tao Alam na natin may Diyos, pero hindi tayo maintindihan ng Diyos. Na minsan mabuti, minsan masama, para bang weather lang yung ating pananampalataya. Kaya ang gusto ng Panginoon, malinaw na makita niya talagang kung para ka sa Kanya. Sabi niya, hindi tayo pwede magkaroon ng pananampalataya maligamgam na nasa gitna. Hindi pwede yung kailangan, kung mainit ka sa Diyos, mainit ka sa Diyos. Kung malamig ka, malamig ka. Pero hindi tayo pwedeng maggitna. Kasi ayaw ng Panginoon ng ganun. Amen? Sa buhay po natin, once na nag-fall tayo sa isang temptation, ibig sabihin, bingi tayo. Kapag meron tayong hinahanap na problema at hindi natin ma-solve, nabibingi tayo. Kasi, hinaharangan natin yung flow ng mensahe ng Diyos sa ating puso. Amen. Kaya nga ang mga tao, kapag nagpapagaling ang Panginoong Jesus, diba, ang daming sumusunod sa Kanya. Pero ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, hindi dahil sa sikat siya, may magagawa siya sa buhay natin, kundi sumunod tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Amen. Mahal natin siya. At kayang pagilingin ng Panginoon ang iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya ng Panginoon yan.
gamot tayo sa Kanya. Amen. Kung lalapit tayo sa Kanya. Ang hirap kasing gumaling kapag yung mismong may sakit, ayaw bumaling. O yung mismong may sakit, kinukontra yung mga gamot, hindi iniinom. Di po ba? Maganda kasi pag tayo ay lalapit sa Diyos at hihingi ng kagalingan, dapat nandun yung full cooperation natin. Sapagkat sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. Nawa ang mga espiritu natin kabingihan, pagkapipi, pagkautal, mawala. Para tuloy-tuloy na lagi tayong alerto na kapag may pagsubok sa buhay natin, ay, narinig ko na, nasabi na yan, nasalita ng Panginoon, na ganito dapat ang gawin, ganito ang gawin, na ibang naipagtatanggol mo na ang iyong pananampalataya ng diretso, na hindi pa hinto-hinto, na hindi pa utang-utang. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat, Panginoon. Batid mo ang mga spiritual naming kabingihan, spiritual naming pagkautal. Sa mga oras ito, Panginoon, daluyan mo kami ng kapangyarihan mo upang ang aming pagiging bingi ay mawala. Ang aming pagkautal ay magkaroon ng kalinawan. Ang aming tinig sa pagpupuri sa iyo. Marami pong salamat sapagkat di mo kami pinababayaan. And in Jesus' name, ikaw po ang humipo sa mga kasalanan namin, nagdadala sa amin ng kabingihan at pagkautal. Nandito kami po sa iyong harapan at kami humihingi ng kagalingan. Kayo din, Lord, dinadaan ko ang mga tao may karamdaman. Nasa banig ng karamdaman. Si Brother Boy Belia. In Jesus' name, Lord. Kasi sinuwan sa oras na ito ng mga taong may sakit, sipon, ubo, lagnat, cancer, diabetes, high blood, anything, Lord. In Jesus' name, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa kanila, sa aming Panginoon ng kagalingan. Dalangin din namin ang buong mundo na nabibingi na sa salita ng Panginoon na hindi na marinig ang iyong tinig. Mga tao na patuloy na utal at hindi ka pagmalaki. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, ang kagalingan nasa iyo. Manaming sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo sa amin ng kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag kami tayong turo sa tukso at tamo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Marami pong salamat sa Panginoon. Muli, Monday to Saturday, alas 8 na po ng gabi, ang ating Word of God Facebook Live. At kapag linggo po, ay alas 3. At of course, ang naka-schedule for the month of February para sa guest preacher sa February 11 po, Sunday Gospel, si Brother Bong Mangabat. Sa February 21, Brother Danny De Gloriado. And of course, yung ibang iniimbitahan ko, hindi pa sumasagot. Naayos pa nila yung schedule po nila, no? Amen. And of course, ang buhay po natin ay lagi nating i-tune sa Diyos. Para kapag nandyan si pagsubok, lagi naman tayong nakahanda sapagkat nadidinig natin yung tinig ng Panginoon na hindi nawawala sa atin. Laging nakikita natin ang Diyos. Okay? Let us see the Lord. So blessed, my Lord,
showers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. So blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Feel the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love would never end. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Amen. Maraming pong salamat, and to God be the glory.